Hello guys, welcome to this video. In this video guys, kukwentuhan ko lang po kayo about pay later ko guys. Alam niyo yung feeling na ano guys, alam niyo yung feeling na parang ayaw mo nang gamitin ang pay later mo dahil napakaliit ng offer sa'yo. Or dahil napakaliit ng credit limit mo, parang ayaw mo na siyang gamitin. Yes guys, pinagdaanan ko yan guys. Alam niyo guys, pero kailan lang naman kasi guys, kailan lang naman kasi, kung hindi po ako nagkakamali is February or March this 2025 ko lang po inactivate ang aking pay later account, and binigyan po ako ng 500 pesos na credit limit guys. So medyo disappointed ako guys, medyo disappointed ako kasi nagkaroon na ako ng last pay later na maganda-ganda yung credit limit ko kay Lazada, pero wala lang, parang naiko-compare ko lang siya kay pay later, no? Kumbaga, medyo nawawalan na ako ng gana kay pay later guys. Nakailang gamit na rin ako kay pay later. Yes, ginagamit-gamit ko rin siya sa pagbabay ng products, and minsan parang ayoko na nga gamitin kasi hindi naman nag-i-increase. Pero siguro dahil yun nga, bago lang. Pero nagulat naman ako guys na ano, kung kailan guys parang ayoko na siyang gamitin. Ito kasi guys, may balance nga ako na ano, 500 nga yung credit limit ko guys, and may balance po akong 400 plus. Parang ayoko na nga pong gamitin. Ayoko na umasa kay pay later. Kasi kung magbo-browse po tayo ng mga reviews kay about pay later. Syempre, yung iba nakakainggit din, 'di ba? Hindi natin maalis yung inggit, 'di ba? Dahil uy, buti pa sila may ganitong pay later, ang lalaki ng credit line nila, ganun. So, dito nga dahil 500 pesos lang yung credit limit ko, tapos ano, parang ayoko na talaga siyang gamitin. Ayoko nang umasa na ma-increasean pa ako kasi yung ginamit ko na siya ng 2 beses yata guys, yung sinagad ko talaga, yung talagang as in inubos ko, tapos hinulog-hulugan ko siya ng maayos, pero hindi naman siya nag-i-increase. And then itong last nga guys is ano, may available po akong 400 plus na pwedeng gamitin sa pagbabay products kay Shopee. Ayoko na nga po talaga siyang, honestly guys, talagang parang ayoko na talaga siyang gamitin. Ang kaso lang naman guys, yung mga add to cart ko na ano, na biglang nawala doon kasi parang nawala po yung seller. Biglang lumitaw guys yung mga add to cart ko, na ibig sabihin bumalik si seller. Ganun po kasi ako, pag meron po kasi akong gustong produkto, loyal po talaga ako. Pag nagustuhan ko yung product, talagang binabalikan ko po yan pag kailangan ko siya ulit. So, binisit ko nga po yung seller noon, at talagang nandun na si seller. Alam nyo ba guys na inubos ko yung inubos ko yung available credit limit ko kay pay later sa seller na yun. Talagang sinagad ko, inubos ko yung 400 plus na yun. And then, pagka-receive ko nung product na yun guys, na-receive ko na siya, na-confirm ko na siya sa Shopee app na na-receive ko na yung product na yun. Biglang ano guys, kinabukasan nag-increase ng 2,000 pesos yung tuwang-tuwa naman ako guys na yung 500 pesos ko is ano, nadagdagan ng 2,000 pesos. Na, ano ko na nga guys kasi dahil kahit pa paano ngayon is dahil nag-walk out nga po ako kay Lazada, pero ano, temporary lang naman. Lazada, wag ka nang magtampo. Inaayos ko na po yung account ko sa'yo, Lazada. Okay, wag na po magtampo. Inaayos ko na yung account ko kay Lazada. Magtampo lang po ako kay Lazada ng konti, pero inaayos ko na po. Kasi meron po kasi akong mga gustong product kay Lazada na wala kay Shopee. May mga gusto akong product kay Shopee na wala kay Lazada. May mga gusto akong product na wala kay Lazada, wala kay Shopee, nandun kay TikTok. Kaya naman po, ang nangyayari, lahat po talaga sila is nabibilhan ko. Parang si Temu, may mga products po si Temu na wala kay Shopee, wala kay Lazada, wala kay TikTok, 'di ba? So, ganun po kasi yung mga scenario, 'di ba guys? Kaya napipilitan tayong mag-explore sa ibang online shopping app. And then ayun na nga yung kwento ko. Nasaan na naman yung kwento ko? Ayun na nga, tuwang-tuwa naman ako guys na pagbukas ko ulit sa Shopee account ko is nag-pop up itong 2,000 pesos. Congratulations, your limit has increased. How to increase your credit limit: make repayments on time. Ensuring timely repayments means a better credit record, which can lead to a higher credit limit. Frequent use of pay later: you can further increase your credit limit the more you use pay later. So, gamitin lang daw po yung pay later para mabilis daw po siyang mag-increase. So, pwede pala yun guys pwede pala yun na zero balance na po yung pay later ko dahil nandun na, ginamit ko na, tapos bigla po siyang mag-increase. Pwede pala yun. Your limit has increased from 500 to 2,500. So, 'di ba? Sa 500 kasi guys is nakakawalang gana eh. Buti naman yung time na gusto ko nang mag-give up kay pay later, doon naman ako in-increasean. So, nakakatuwa naman guys, 'di ba? So, ito na nga guys, at i-share ko na rin po ito sa inyo para hindi naman po sayang yung oras nyo, no? Para sa iba na kasi alam ko marami ring gustong ma-confirm ito na si Maya Business nga po talaga is gumagana na ulit kay pay later. So, agad-agad guys, sinubukan ko mag-transfer ng 1,000 pesos sa generated QRPH ko kay Maya Business, and yan, 1,000 pesos successful guys na yan, na-transfer ko kay Maya Business. Kinuha ko siya ng times 3 installment kay pay later dahil recommended daw niya yung times 3 months. So, yan.
Sa 3 months is 382.84 ang monthly niyan guys. So, and kinalculator ko naman yan guys at napakaliit lang talaga guys ng interest rates in 3 months sa 1,000 kung i-compare ko kay, wag na nating i-compare si SpayLater sa iba. Kasi kahit naman mas mababa kay SpayLater, mas mataas konti kay ganito, eh pareho ko naman silang ginagamit, so pareho pa rin silang maganda. So, ayun na nga guys at yun lang, nakakatuwa lang na sa wakas is yung 500 pesos kong nakakaantok is kahit pa paano is gumalaw-galaw na. So ayan guys, successful na na-receive ko siya sa Maya Business. So for your information guys, gumagana na nga talaga si SpayLater kay Maya Business QRPH. So nakakatuwa naman talaga na nakaka-cash out si SpayLater through Maya Business QRPH. Pero pag be aware lang guys na si Maya Business na ngayon is meron na siyang 5 pesos charge pag magre-receive ka ng funds, and meron na rin po siyang 5 pesos charge pag kakash out ka from Maya Business. So receive and outgoing from Maya Business account guys is meron ng charge na 5 pesos, 5 pesos. So, okay na rin yun, business is business eh. So hanggang dito na lang guys, yun lang naman po yung gusto kong i-share sa inyo na na kung katulad ko po kayo na nag-uumpisa pa lang sa napakaliit na credit limit like me, nag-umpisa lang po ako sa 500 pesos na nakakaantok na halos ayoko nang gamitin kasi nga nakakatampo guys, di ba? Kung kailan ayoko na talaga siyang gamitin, lumitaw nga yung seller na gusto ko, and then dahil kay seller na increase ako. Diba guys, siguro kung hindi pa bumalik yung seller na yun kasi inubos ko po sa kanya yung available credit kasi alam kasi yung may pambayad naman ako guys, may pambayad naman ako kahit naman hindi ko gamitin yung SpayLater, may pambayad naman ako. Kaya lang alam mo kasi yung time na yung tinatamad ka ng tinatamad ka ng lumabas sa Shopee app para tapos pumunta kay Digital Banks para lang unfreeze yung card mo doon para lang mag-shopping. Meron kasi yung time na gano'n na natatamad na akong na patagalin eh. Gusto ko yung nandyan na agad-agad eh. So yun nga, nang dahil kay seller is na-increasean ako ng SpayLater. So that's all guys, hanggang dito na lang po ha. Thanks for watching. Sana kahit paano is may naitulong po itong video sa inyo. May naitulong po itong video sa inyo na ang purpose ko lang naman po is may share ko sa inyo ang personal experience ko po about SpayLater, na si SpayLater po is nag-start po ako sa paulit-ulit. Nag-start lang po ako sa 500 pesos na credit limit, and now nasa 2,500 na po ako. Hoping na next month is ma-increase ako ulit. So hanggang dito na lang guys. Malaking tulong naman po kasi si SpayLater dahil in case na emergency, lalo na pwede na po siyang i-cash out. Nakakatulong naman po talaga siya kasi hindi rin naman po ako rich na tao. Minsan nagigipit din po talaga ako, kailangan ko rin ng matatakbuhan. Pero yun nga lang, additional advice ko po sa mga katulad kong minsan ay nagigipit din, maging responsible borrower din po tayo. Kasi lalo na sa mga ganitong platforms na nakakatulong naman talaga sa atin is kung ano yung inutang natin, bayaran natin ng tama. On time, wag po tayong pa-delay, no guys, no? Kung may iwasan naman natin yung mga scenario na ma-delay, magbayad po tayo on or before due date, wag po tayong pa-delay para na rin po yan sa ikakaganda ng ating credit score at ng ating pangalan po. Alagaan po natin ang ating pangalan kasi the more na inaalagaan natin yung ating pangalan, yung ating dignidad, yung ating credit worthiness, yun nga, mas maraming nag-open up na opportunity sa atin, mas marami tayong matatakbuhan. Okay po, hanggang dito na lang po. Thanks for watching, see you on my next videos. Ingat po kayo.